The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Ted. Of course, laging maganda gising natin dahil ang ganda ni Chacha. Yan. Naku naman, ikaw naman ay poging-pogi. Pero tapos na ang Pasko, Pastor, ha? Baka hindi kita mapaymaya. Hindi kita mapaymaya. Hinihintay ko pa rin dumating. Huwag ka mag-alala, Pastor. Magbe-birthday ako this month. Pag nabigyan Open. ako ng bonus na 2 Nga million, pala, birthday mo pala. 5% ka agad, Birthday Pastor. mo ngayong January. January, ano nga, Pastor? Oo, First week ba yan? Oo, Sa tapos, B, doble dos. oo, oo. 22. Pero ngayon, ulitin ko lang ito, birthday ngayon ni Dean. Opo, Dean Estelita Bello. Oh, happy birthday po sa inyo, ha? Si Dean Estelita Bello. Opo, ang dati pong Dean ng University of the East. Maligayang bati po sa inyong kaarawan today. Pinapaalam po sa kanyang mga kaibigan na magbo-blow out daw po si Dean Estelita Baby Bello. Iyan, happy birthday po, Dean. Ang pagbati rin po ay galing po sa aking ate Tere. Iyan, sorry ate, nakaligtaan ko kanina. Kasi pinag-uusapan namin na naman yung mga mandarambong. Nakakalimutan ko yung mga ganyang bagay-bagay. At pinag-uusapan natin yon. Anyway, sige. So, happy birthday sa iyo, Brad Jeff. January 22. At sa aking ate Tere, matagal-tagal January pa. 26. Happy birthday. Yan. Sige. Tumatanggap na ako ngayon, Brad Ted. Okay, so as early as anyway. Good morning din. Nakatuning sa atin, Danny Palomike. Ayan, lagi ito nakatuning sa atin. Saka si Romel at Limuel. Okay, mga taga Delimondo to. Lagi nakatune in sa atin. Thank you so much for tuning in. Ted, Okay. papasok tayo ng January. Nakapasok na nga tayo. May mga tao na excited, may mga taong hopeful. Okay po yan. We're all for that. Pero wag natin pong tanggalin din, may mga tao na papasok ngayon, January, parang may kakaiba ba talaga sa mangyayari sa akin ngayong panahon na to. So alam niyo po sa Joshua, may maganda lang akong i-share sa inyo. Ang opening ng Joshua chapter 1, si Moses died, my Moses servant is dead. Now si Joshua, right, tapos na yung season ng kanyang mentor, siya na yung magse-step in. Parang papasok siya sa isang season, katulad po natin ngayon, papasok tayo sa 2026. Maraming ba sa inyo, bagong negosyo, bagong magulang ngayon, papanganak lang ng misis mo, o baby, bagong kasal. Alam mo yon, yung parang ang laki nung responsibilidad. There's so much uncertainty sa bansa natin na nangyayari. And paano ba natin itong magkakaroon tayo ng kumpiyansa? Sabi po sa Joshua 1, versikulo 5, walang makakatalo sa'yo habang ikay nabubuhay, sasamahan kita, gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Ang ganda po na to, no? Hindi sinabi ni God kay Joshua, huwag kang mag-alala, wala kang magiging problema. Hindi niya sinabing, huwag kang mag-alala, tatanggalin ko lahat yung problema. Hindi niya sinabi na, huwag kang mag-alala, hindi mahirap tong pagpasok mo, no? Hindi niya sinabi, hindi niya sinugarcoat. Ang binigay niya, yung presensya niya. Paano ba natin naharapin yung bagong season natin kung feeling mo nag-iisa ka? Well, unang-una po, God's promise is stronger than your opposition. Walang makakatalo sa iyo habang ikay nabubuhay, sabi ron kay Joshua. Okay, hindi sinabi ni God na walang laban na mangyayari. Hindi sinabi hindi ka matatalo. Okay? Hindi, ako ang lalaban dyan. May opposition, may resistance, may battle, pero hindi sila ang may final say. Si God ang may final say. Sabi nga sa isang verse sa Romans, if God is for us, who can be against us? Kaya kung may kalaban man tayo, may opposition, may mga challenges, may trials, tandaan po natin ang presensya ng Diyos ang pangalan natin. And sabi dito, the same God who was faithful kay Moses, faithful din sa'yo. Sabi dito, sasamahan kita Joshua gaya ng pagsama ko kay Moises. Kasi nakita ni Joshua yon, humati ng dagat. Right? Nagpapaulan ng manna from heaven for 40 years. Tapos biglang may quail, may mga pugo pag gusto ng meat ng mga Israelita. For 40 years, nasa gitna ng disyerto, God never fails to provide. So kung anumang disyerto ka nandito ngayon, the Lord can provide even in the impossible situation. Kaya sabi kay Joshua, kung feeling mo na kay Moises ako, huwag kang mag-alala, hindi nagbago yung treatment ko sa'yo. Sasamahan din kita. At pangatlo, ito po yung huling gusto ko encourage sa inyo. God's presence is your greatest security. Sabi, hindi kita iiwan ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Ang mundo na to, ang security, pera. Ang security,
kahong-kahon na pera, male-maletang pera. Ang security, yung posisyon. Ang security, kung sino nakaupo sa Malacanang. Ang security, sino connection dito sa DPWH. Alam naman natin na pinakita na po ngayon ng mga nangyayari sa atin. Walang seguridad sa mga yan. Either magtago ka, palit ka ng passport and all, wala po seguridad sa tao. Ang seguridad, nasa Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Nagkakalaglagan na nga, di ba? Kasi wala kang sabi sa Biblia, do not put your hope in wealth, which is so uncertain. Another verse sa Bible, do not put your trust in men. Curse is the man who trusts in men. So as I end, hindi ka niya iiwanan. Hindi niya sinabing hindi ka mapapagod, hindi niya sinabing hindi ka masasaktan. Ang sinabi niya, sasamahan kita. Ang presensya mo, ang presensya ko, ang magliligtas sa iyo. Joshua 1:5, walang makatatalo sa iyo habang ikay nabubuhay. Sasamahan kita. Kaya ng pagkasama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Tayo manalangin. Panginoon, hindi man kami ganun makarelate kay Joshua, pero Lord, one way or the other, meron kaming mga season ng buhay namin na may uncertainty, may mga takot, meron Lord, hinaing, may mga failure kami ng 2025, bit-bit pa namin ngayon 2026, may mga taong ang bigat kasama, may mga taong hindi namin mapatawad. Meron kaming galit sa puso na dinala pa namin ng 2026. Pero Lord, salamat dahil yung presensya mo magtatanggal ng lahat ng to. Ang presensya mo ang magbibigay sa amin ng grasya para labanan ng unforgiveness, labanan yung galit, labanan yung poot, labanan yung anger, labanan tong lust, labanan tong pornografiya na nagdudulot sa amin ng karumihan, labanan tong addiction sa sugal, sa scatter, kung ano-anong mga online sugal na nagdulot sa amin ng kapalpakan at kasamaan ng 2025. Lord, tulungan mo kami, yung pagiging chismosa namin, tanggalin niyo po this 2026. Tulungan mo kami, Lord God, mamuhay ayon sa standard mo. According to your will, may it be done, Lord God, in our lives. In Jesus' name. Amen. Panginoon, muli salamat po sa araw na ito. Panibago pong araw, panibago pong linggo ng paggawa at ang aming pakikinig sa aral na nanggagaling kay Brad Jeff. Salamat po muli sa biyayang hatid dito sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Salamat sa paalaala muli. Ganda rin po ng ating Lunes kapag ganito po ang ating pong napapakinggan. Ang ating pong isa sa mga misyon ng programa nga po ay magpakalat ng magandang aral at balita hatid ng The Daily Brad. Tomorrow, itong ating katanungan sa ating What's on Your Mind? Balik po naman yan ngayon pong bagong taon. Chance to win 2,000. Sabi nga po natin, higit sa lahat po, the message, yung pong papremyo ay kumbaga pampalubag loob na lang po yun para po sa atin. Minimum 2,000 again tomorrow. Okay, Brad. So, advance happy birthday, Brad. No problem daw, sabi ni Chacha. Sagot niya na ang iyong pa-birthday lunch. Naku naman. Ikaw pa. Maliit na bagay. Mag-set lang kayo ng date at pahihigupin ko kayo ng masarap na sabaw ng penglay. Gusto nyo may kasama pang hipon yan. Sagot ko kayo. Ayan. Oo. Actually, kahit wag na yun, order ka na ng libro natin. Oo nga pala, Yan. sige. Oo nga, no. Sabihin mo na, Brad. Sabihin mo na. Oo. O nga po, baka start ng year para magsimula tayong magbasa ng ating Biblia. Ito pong libro natin na sinulat, Jesus Said, yung devotional. 30 days pong devotional. Taglis po siya, kaya madaling basahin. Pastor Jeff Stone. Available po siya sa worshipgen.com. Worshipgen.com. Or sumulat lang kayo sa akin sa Facebook at YouTube ko. Pwede ko po kayong padalan kung saan yung link. Available. $250 lang to, Brad Ted. Napakamura Yes, sir. lang. Yes, sir. Para makapagsimula tayong magbasa ng Biblia at Opo. masimulan yung habit. It takes 21 days to form a habit. So, bago matapos yung 30, sanay ka nang magbasa ng Biblia on your own. Opo. Thank you, Brad Maganda Ted. po ito kasi pag meron kang, every morning, before ka mag-rush, no? Maganda rin, paisa-isa, basahin po ninyo. Tama. Paisa-isa, Brad, no? And Yes, one opo. day at a time. Yes, opo. Yan ang kainaman dyan eh. At pag yan ang ginagawa mo na, magiging habit mo na yan. Opo. In all fairness po, sa atin po lahat, may kanya-kanya po tayo, di ba? Nagawi Yes. tungkol dito, maganda po ito. Again, available, pwede ba yan sa Lazada? Meron yata pwede to yan? online, di ba, Pastor?
Malapit na dahil Okay. mahirap mag-open ng store recently sa Lazada Shopping. Inaayos ko na po. Okay, Yun. sige. But anyway, sige po. So kayo po ay makipag-ugnayan kay Brad Jeff para po sa kanyang aklat. Ito po ang kanyang aklat na ang title ay... Jesus Said by Yeah. Pastor Jeff Eliscopides. Okay, Yeah. so Brad, we'll catch you again tomorrow. Thank you so much, Pastor Jonas Bernales, for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!